maging dahilan ng kolera. At kapag hindi ito naagapan kaagad, maaari itong ikamatay sa sobrang pagkatuyo ng katawan mo. Oo, at ang tawag dyan ay dehydration. Salamat sa Diyos, sa awa niya, hindi pa kayo nagkakaroon yan. Kuya Eric, Bible story na po! Sige, umpisahan na natin. Kahapon, kids, ay natunghayan natin ang tungkol sa pagkamatay ni Haring Saul at ng kanyang mga anak. Namatay po ang mga anak ni Haring Saul sa pakikipaglaban sa mga Pelisteo. At kasama po doon si Jonathan na kaibigang matalik po ni David. Pero si Haring Saul po ay nagpakamatay sa pamamagitan ng kanyang sariling tabak. Oo, ginawa yun ni Haring Saul dahil natakot siya baka siya'y palagpasan at pahirapan ng mga Filisteo. At alam nyo, nalaman ni David ang nangyari kay Saul at sa kanyang mga anak. Basahin natin ang nakasulat sa ikalawang Samuel sa 1:1 hanggang 10. At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalesita, at tumahan si David na 2 araw sa Siklag. Ay nangyari, sa 3 araw, na narito, ang isang lalaki ay lumabas sa kampamento na mula kay Saul, nahapak ang kanyang suot, at may lupa ang kanyang ulo. At naggagayon, na nang dumating siya kay David, ay nagpatira pa at nagbigay galang. At sinabi ni David sa kanya, "Saan ka nanggaling?" "Sa kampamento ng Israel ay tumakas ako." "Ano ang nangyari? Isinasama ko sa iyo na iyong saysayin sa akin." "Ang bayan ay tumakas sa pakikipagbaka, at karamihan sa bayan naman ay nangabuwal at nangamatay. At si Saul at si Jonathan na kanyang anak ay nangamatay rin." "Paanong nalalaman mo na si Saul at si Jonathan na kanyang anak ay patay?" "Sa isang pagkakataon ay napasabundok ako ng Gilboa. Narito, si Saul ay nagpakabawal sa kanyang sibat. At narito, hinabol siyang mainam ng mga karo at ng mga mangangabayo. At nang siya'y lumingon, kanyang nakita ako at tinawag niya ako. At ako'y sumagot, 'Narito ako.' At sinabi niya sa akin, 'Sino ka?' At ako'y sumagot sa kanya, 'Ako'y isang Amalesita.' At kanyang sinabi uli sa akin, 'Tumayo ka sa siping ko. Isinasamo ko sa iyo at patayin mo ako. Dahil sa dinatnan ako ng panglulumo, sapagkat ang aking buhay ay lubos ko pang taglay. Sa gayo'y tumayo ako sa siping niya at aking pinatay siya, sapagkat talastas ko na siya'y hindi mabubuhay pagkatapos na siya'y nabuwal. At aking kinuha ang putong na nasa kanyang ulo at ang pulsera na nasa kanyang kamay. At aking dinala rito sa aking Panginoon." Hindi po pala talaga naitago kay David ang pagkamatay ni Haring Saul at ng kanyang kaibigang si Jonathan. Sinabi po sa kanya ng isang lalaking nanggaling sa kampo ng mga Israelita. Kuya Eric, ano po ba ang sumunod na nangyari sa pag-uusap ni David at ng binatang Amalesita? Yan naman ang ating itutuloy bukas mga kids, kaya't huwag kayong a-absent sa panonood ng Bible story. Maraming sakit ang maaari natin makuha sa panahon ng tag-ulan. Kapag pinabayaan natin ang ating sarili, baka magkasakit tayo at maaaring maapektuhan ng ating pag-aaral. Kaya naman, laging itinuturo sa atin ang pagiging malinis at maayos sa ating mga paggawa. Basahin natin ang nakasulat sa unang Korinto sa 14 at 40. "Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay." Gusto niyo bang malaman, kids, kung anong pag-aaralan natin bukas? Ano po, Kuya Eric? Tungkol naman sa typhoid fever, ang aalamin natin bukas kung loloobin ng Diyos. Aalamin natin kung ano ba mga sanhi nito,
kung papaano natin ito maiiwasan o malulunasan. Ang pagtulong sa kapwa ay mabuting gawain. Ito'y may gantimpala, naghihintay sa atin. Bawat pagkakataon ay samantalahin. Pagpapala ng Diyos ang ating kakampi. Huwag pang hinayangan, kamay ay ilaan. Sa nangangailangan nating kababayan. Sa puso ay ligaya ang mararamdaman. Kapatid ko, halina't simulan. Kahit bata pa lamang, dapat matutunan. Pagtulong sa kapwa'y ating pagsikapan. Isipin na lamang kanilang kalagayan. Angat mo rin ay kalinga mula sa iyong kapwa. Huwag pang hinayangan, kamay ay ilaan. Sa nangangailangan nating kababayan. Sa puso ay ligaya ang mararamdaman. Kapatid ko, halina't simulan. Huwag mangangamba, kaibigan. Nariyan ang Diyos, ika'y tutulungan. Huwag kang hinayangan, kamay ay ilaan. Sa nangangailangan nating kababayan. Sa puso ay ligaya ang mararamdaman. Kapatid ko, halina't simulan. Kapatid ko, halina't simulan. Kapatid ko, tulong sa kapwa. Kapatid ko, Hanggang dito mga kids, bukas kung loobin ng Panginoon ay magsama-sama tayong uli dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! Sa KNC Show, we'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, we'll teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Namatay po ang kanyang mga namatay po ang diarrhea o kaya diarrhea o kaya Kuya Eric, ano?